Ang mga kwento sa teleseryeng Batang Quiapo. Malaking problema ang kinagharap ngayon ni Tanggol dahil sa pagpatay niya kay Pablo, ang kaisa-isang tagapagmana ng mga kabalyero. Sa sobrang galit ni Senyor Facundo, ang lolo ni Pablo, tuloy ibubuhos niya ang kanyang yaman para lang mahanap kung sino ang responsable sa pagpaslang sa kanyang apo na si Pablo. Samantala si Senyora Bettina naman ay inutosan ang ama ni Pablo na gumawa ng paraan at ipaghiganti ang kanyang pagkamatay. Kaya naman nanganganib tuloy ang buhay ni Tanggol at ang kanyang mahal sa buhay na posibleng madamay sa bagsik ng paghihiganti ng mga kabalyero. Samantala, sa lamay ni Pablo, si Rigor de Magiba ay ipinadala ng kanilang hanay para siya ang tumutok sa malawakang investigasyon. Malaki din itong problema para kay Tanggol dahil hinahunting din siya ni Rigor. Samantala, matapos mapatawad ni Amanda at Supremo si Tanggol dahil sa kanyang mali-maling desisyon noong nakaraang sinugod nila si Ramon, ay napatawad na nila si Tanggol at tinanggap na naman nila ito sa kanilang grupo. Sinuyo naman ni Tanggol si Amanda at Supremo na may isang tao na ipinadala si Senyor Facundo para siya ay alukin na sumama sa kanilang grupo. Sinabi naman niya ito kina Amanda at Supremo na kailangan nila ang grupo ni Marcelo para maging malaki ang kanilang puwersa at maging malakas sa pagharap sa kanilang kalaban. Doon na sinabi ni Supremo at Amanda na bago pa man sila sumanib sa grupo ni Marcelo ay kailangan muna nilang makilala ang amo nito. Kaya nga nagtungo na si Tanggol, Amanda at Supremo sa bahay ni Senyor Facundo. Pagpasok pa lang ni Tanggol, napatanong na siya kay Mang Berting kung sino kaya ang namatay sa pamamahay na iyon. Walang kaalam-alam si Tanggol na ang tao na kanyang pinaslang ay apo ni Senyor Facundo at sa pamamahay na iyon, doon nilalamayan si Pablo. Sa mansyon ng mga kabalyero ay nandoon naman si Rigor. Dahil nga siya yung pinadala ng kanilang hanay, mukhang magkikita na sila ni Tanggol. Samantala, maging ang mga Montenegro ay nakiramay na din sa pagkamatay ni Pablo at nandun din sila sa mansyon ng mga kabalyero. Kasama na ang impostor na si David na nagpapanggap na Tanggol. Habang nililibot ni Tanggol ang mansyon ni Senyor Facundo, nakita siya ni David. Si David naman ay wala ng maraming satsat at agad inupakan si Tanggol na mabilis namang nakailag at binunot kaagad niya ang kanyang baril at itinutok kay David at sinabi na sige, suntok pa, baka makalimutan ko na kapatid kita. Samantala, habang nagsiserve ng kape si Tinding ay nag-cross ang landas nila ni Rigor. Sa buo at galit ni Tinding, binuhusan niya ng kape si Rigor at sinabing, ang kapal ng pagmumukha mo, Rigor, bakit mo binaboy ang anak ko? Sagot naman ni Rigor na wala kang pakialam sa buhay naming mag-asawa. Malaking kaguluhan ang nangyari sa bahay ng mga kabalyero. Magkikita na kaya si Tanggol at Ramon o si Tanggol at Rigor? Malalaman kaya ni Senyor Facundo na ang pumatay sa kanyang apo ay si Tanggol? O di ba kaya'y mahuhuli kaya ni Rigor si Tanggol? Abangan ang ibang episode dito sa ating kwento para sa FPJ's Batang Quiapo.